Mga kabayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong mga kalagayan, mga kababayan. Magkomentuhan na po tayo mga tambay. Ito po, komentuhan po natin. Ito pong balita. Ito pong nakarang araw ay sinalakay daw po ng NBI ang isa sa tahanan po ni Saldico mga tambay at marami raw po silang nakuha dito sa tahanan ni Saldico, mga ebidensya raw po na mga dokumento, mga cash, mga tambay na na-recover po ng NBI, mga kababayan. Ang tanong, mga kababayan, ito kayang mga nakuha na ito ay hindi kaya ito gamitin at sabihin na konektado na naman ang mga Duterte kay Saldico? Hindi kaya? Pakinggan po natin muna ang balita at komentuhan po natin. Mainit na balita, may mga nakuha raw ang NBI na pinaniniwalaang ebidensya laban kay Zaldico sa pinasok nilang condo unit ni Ko sa Taguig. May na-recover daw ang NBI na maraming dokumento at kaunting cash mula sa 2 sa 3 vault na binuksan. Ikukumpara daw ang mga nakuhang dokumento sa mga hawak na nila at sa mga testimonya ng mga witness. Titingnan daw ng NBI kung pwedeng magamit ang mga ito sa pagsasampa ng reklamo laban kay Ko. Wala pa ring pahayag ang company ko sa ginawang operasyon ng NBI. Galing ano? Kailan kaya sasalakayin lahat ng mga bahay ng mga congressman ng NBI? At kailan din kaya sasalakayin ang bahay, mga tambay, ang mga bahay po ni Sandro Marcos, ni Saldi, ni Tambaluslos. At syempre po ang mga bahay ng Pangulo. Dahil yan po ay tinuturo po ni Saldico na isang damukal na mga pera komisyon. Hindi po ba? Pati ang First Lady ay may kinasasangkutan din daw po ayon kay Saldico. Kailan kaya tututukan ng NBI yan? Sa bagay, pagka po sa panahon ngayon, hindi po matututukan yan ng NBI. Yung lagi ko po sinasabi mga kabayan, pagka po panahon na ni Vice President, pagka ang Vice President na po nakaupo, lahat po yan, matututukan po yan. Mga kababayan, matututukan po lahat ang mga bolt niyan. Lahat po, sana ay matutukan po pagka po isang Duterte ang nakaupo. Ngayon mga kababayan, nakita nyo po, talagang puspusan na po ang ginagawa nila kay Saldico dahil kailangan po kasi ma-stop ang lahat kay Saldico. Kaya kailangan nilang gawan ng issue, ebidensya, na mag-uugnay na talagang si Saldico ang ulo ng korupsyon na mahigit 3 taon sa ating bansa. Mai-stop lang po ang issue. Hindi na po kailangan lumagpas pa kay Saldico. Hindi na po kailangan idamay ang dating speaker na tinatawag na Tambaluslos ng Vice President. At kailangan hindi na rin madamay sa issue ang anak na representative ng Ilocos Norte, si Sandro Marcos, at kailangan hindi na po lalong madamay yung may accountability na pumipirma ng GAA, si Bongit na tinatawag na bangag ng kanyang ate. At hindi na rin madamay ang First Lady. Hindi po ba? Kaya kailangan po nilang pagsumikapan na talagang idiin ng idiin si Saldico at ibintang na ibintang sa mga gusto nilang ibintangan. Hindi po ba? Kaya po tutok na tutok po sila ngayon. Sa katunayan, binawian na nila ng passport yan. Hindi po ba? Samantalang nung hindi pa kumakanta si Saldico, ay kailanman ay hindi po nila inaisipan na bawiin ang passport ni Saldico. Nung kumanta na po at na-pressure na po sa ginagawa sa kanya, ay sandali lang po. Kaya nga diyan ka magtatake. Nung hindi po nagsasalita si Saldico, hindi po nila tinatanggalan ng passport. Nung nagsalita na, ang bilis! Madamay, ang bilis! Ibang klase, no? Diyan ka magtataka, mga kabayan. Kaya ito pong gobyerno na humahabol sa korupsyon, ang hinahabol lang po mga tambay, yung makapagliligtas sa kanila, umano. Kailangan habulin ng habulin at ituro ng ituro kay Saldico, mga kabayan, para po sila ay mailigtas. Hanggang kay Saldico lang. Ang pinakamasakit dito mga tambay, yung mga dokumento
na gagamitin daw po laban kay Saldico, mga kabayan, ay baka hindi kaya mabasa na naman at maibalita naman sa susunod na araw na kasama na rin po at kasabwat ang Vice Presidente ng Pilipinas, si Sara Duterte. O kaya ang mga Duterte. Hindi kaya, pati ang mga kaalyado ng mga Duterte, baka madawit na rin sa mga dokumento na yan. Hindi kaya. Dahil alam na alam naman po natin, mga kabayan, na sanay po sila gumawa ng kawalanghiyaan at katarantaduhan umano. Lalong-lalo sa kalaban nila sa politika. Hindi po ba, mga kababayan? Sana po mga tambay, sana habang hindi po sana nahuhuli si Saldico, sabihin na po niya lahat ang nalalaman niya. Lalong-lalo po yung ginawa kay dating Pangulong Duterte. Sabihin mo na, Saldico, magkano ba ang insertion? Ginto ba ang ginamit na pambayad sa ICC para po sa pagkuha o paghatid kay dating Pangulong Duterte na kidnapping ang ginawang issue dyan? Kitang-kita ng mahigit 100 milyong Pilipino at nakita po yan sa buong mundo kung anong ginawang proseso na paghuli riyan. Hindi po ba? Ikanta mo na rin yan, Saldico. At ikanta mo na rin yung ginto. Tsak na nalalaman mo rin yung ginto sa Central Bank na hindi bababa sa 27 tons of gold. Kanino binenta? Saan binenta? Binenta ba talaga? O ibinigay lang sa ICC umano? Nagtatanong lang po si Kamanong. Hindi po ba? At ikanta mo na lahat. Pati yung pondo na ginamit ninyo sa Maharlika Investment Fund. Ikanta mo na rin. Ikanta mo na rin, Saldico. At ikanta mo na rin kung saan talaga nila dinala yung pera na 60 billion ng PhilHealth. Ikanta mo na rin. Hindi po ba? Dahil gipit na gipit ka na. Pinagtutulong-tulungan ka na nila para patahimikin ka umano. Hindi ba, Saldico? Dahil sila po ay nasa kapangyarihan. Lahat ay gagawin nila. Kaya kung ginagawa nila sa'yo, talagang ikaw na ang itinuturo na ulo ng korupsyon na mahigit 3 taon sa bansa, ay ituro mo na lahat. Isuka mo na lahat ang nalalaman mo. Dahil habang sila ay nakaupo ay hindi ka nila tatantanan. Dahil ikaw ang ginagamit nila na tagapagligtas nila. Hindi po ba? Kailangan i-cover up at kailangan ikaw ang maging sakripisyo nila umano sa 3 taong pagnanakaw, mahigit na 3 taong pagnanakaw sa Pilipino. Kaya yan po mga tambay, hindi naman po nila tatantanan yan dahil tagapagligtas po nila si Saldico. Lahat ng ginawa nilang katarantaduhan at kawalangyaan, si Saldico po ang magliligtas sa kanila. Dahil si Saldico lang po ang ulo ng lahat kung sila po ang mag-iimbestiga. Hindi po ba mga kabayan? Kaya lang po, hindi na po tayo tangat, bobo at gago. Hindi po tayo ngayon lang pinanganak. Alam na alam po natin ang mga body language nila. Hindi po ba, mga kababayan? Yan po mga kababayan. Isa, yan. Marami pa po yan. Marami pa po tayong makikita. At marami pa ibabalita sa atin ang mainstream media pagdating po kay Saldico, mga kababayan. Dahil kailangan po nilang i-cover up at i-divert. I-divert po nilang issue, mga kababayan. Laging kay Saldico lang po nakatutok. Hindi po ba? Kaya nga po gustong-gusto nating manalo at makaupo ng Vice President. Hindi po ba? Nang hindi po ganyan ang laman ng balita. Ang magiging laman ng balita ay lahat po sila. Wala pong exempted. Magmula po sa palasyo hanggang sa baba ay hinahabol po ang mga ninakaw nila. Hindi po ba? Maraming salamat po mga tambay sa mga naagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po mga kabayan sa mga subscribers po natin, sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At syempre po mga kabayan, sa mga nagbibigay po ng tulong, shoutout po sa inyo lahat. Thank you po. Shoutout po Eric Hershaw ng Canada, Bei Chichiyoko, Kingston ng Hong Kong,
Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe, ako si Pilam, Ani Jo, Chidorico Erguisa Jr., si Arfel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, Michelle Yamaguchi, Norma Garcia, Gay at Shena, Tatay Nick ng Canada, si Nancy Lumampao. Thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat at ingat-ingat po kayo sa inyo pumapagawa. At syempre po mga kabayan, yung dasal po natin, pagsamasamahin po natin lagi na sana po tayo pong lahat ay maingatan ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte ay mailayo po tayong lahat at maingatan sa kapahamakan. Thank you po sa mga dasal mga kababayan. At syempre po, happy holidays po at araw-araw po sana ay maging Pasko po sa ating lahat. Ingat-ingat po mga tambay, konting tiis po. Bye-bye!